pagtataguyod ng kaginhawahan, pakiisa at serbisyo. Isang gabay para sa mga magulang at kasamahan sa bahay. Mga nilalaman. Unang bahagi, ang COVID-19 at ang new normal. Ikalawang bahagi, mga hakbang sa pag-iwas. Ikatlong bahagi, pangkalahatang kalusugan ng kaisipan. Ikaapat na bahagi, ang infodemic. At ang panghuling bahagi, mga gawain. Talakayin natin ngayon ang unang bahagi, ang COVID-19 at ang new normal. Ano ang COVID-19? Sa dulo ng taong 2019, isang bagong uri ng coronavirus na may mga sintomas na katulad ng trangkaso ang kumalat sa Wuhan, China. Noong ika-9 ng Enero 2020, ang virus ay nakapagtala ng pinakaunang pagkasawi sa China at noong ika-23 ng Enero ay inilagay sa lockdown ang Wuhan sa pag-uulat ng World Health Organization ng lumalakas na katibayan ng pagkakahawaan ng mga tao. Sa pagtatapos ng Enero sa taong 2020, ang United Kingdom ay nagpahayag ng kanilang unang kaso. Noong ika-11 ng Pebrero 2020, ang karamdaman ay binigyang pangalang COVID-19. Pagkatapos nito ay marami ng mga bansa ang nagkaroon ng papataas na bilang ng mga kaso at kamatayan. Noong ika-11 ng Marso 2020, ipinahayag ng WHO na ang COVID-19 ay isa ng pandemya o isang karamdaman na laganap sa isang bansa o buong mundo. Noong ika-22 ng Agosto 2020, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 187,249 na kaso ng COVID-19, 114,921 na recoveries at 2,966 na pagkasawi. Sa Pilipinas, ang unang kaso ng COVID-19 ay nakumpirma noong ika-30 ng Enero 2020. Kasunod ang unang kaso ng namatay noong ika-2 ng Pebrero, ang pinakaunang kumpirmadong pagkasawi sa labas ng mainland China. Ang bansa ay sumailalim sa iba-ibang kwarantino simula ika-12 ng Marso 2020, depende sa naitalagang bilang ng mga kaso sa mga lokalidad. Noong ika-22 ng Agosto 2020, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 187,249 na kaso ng COVID-19, 114,921 na recoveries at 2,966 na pagkasawi. Saan nagmula ang COVID-19? Ang numerong 19 ay nanggaling sa taon kung kailan nagsimula ang karamdaman. Ito ay ang taong 2019 para sa COVID-19. Ang karamdaman ay tinatawag na Coronavirus Disease 19 or COVID-19. Ang virus mismo naman ay tinatawag na Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Ano-ano ang mga palatandaan at sintomas ng COVID-19? Una, lagnat. Ikalawa, ubo. Ikatlo, hirap sa paghinga. Ikaapat, panginginig. Ikalima, namamagang lalamunan. Ikaanim, paulit-ulit na panginginig. Ikapito, sakit sa kalamnan. Ikawalo, sakit sa ulo. Ikasyam, pagkawala ng pakiramdam ng lasa at amoy. Samantalang, may mga taong walang mga palatandaan at sintomas pero may COVID-19. Sila ang tinatawag na asymptomatic patients at maaari pa rin makahawa sa iba. Paano kumakalat ang virus na ito? Ang virus ay maaaring malanghap dahil pwede itong manatili sa hangin sa pamamagitan ng mga droplets kapag ang isang pasyenteng may COVID-19 ay nagsalita, bumahing o umubo. Sa kabilang banda, maaari ring mahawaan kapag ang kamay ay humawak sa anumang bagay na may virus at pagkatapos ay humawak sa mata, ilong at bibig. Dahil dito, mahalaga ang pagsasagawa ng physical distancing o social distancing kung saan pinapanatili natin ang 1 metrong distansya sa pagitan ng bawat tao. Ano maipapaliwanag ang COVID-19 sa mga bata? Magsaliksik ng mabuti sa mga mapagkakatiwalaang sources at alamin lahat ng dapat mong matutunan tungkol sa COVID-19. Magtalaga ng oras kasama ang anak na walang kasamang cellphones o television at ibigay sa kanila ng buo ang atensyon. Maaaring simulan ang inyong usapan
sa pamamagitan ng diskusyon tungkol sa isang palabas o laro. Magtanong kung ano ang kanilang nauunawaan tungkol sa COVID-19 at makinig ng maigi. Sundan ang sinasabi ng iyong anak. Unawain ang kanilang nararamdaman at ipaalam sa kanila na natural ang makaramdam ng takot sa kasalukuyang sitwasyon. Maging tapat sa pagkikipag-usap, ngunit panatilihin ang paggamit ng mga salitang angkop sa kanilang edad. Maging sensitibo sa kanilang mga reaksyon at pag-aalala. Ipaalala sa kanila na maaari kanilang kausapin anumang oras. Mahalagang magtakda ng makabuluhang oras para makausap ang mga bata tungkol sa COVID-19. Ang mga sumusunod na punto ay ang mga pwedeng talakayin sa inyong mga anak. Una, unawain ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang karamdaman na dulot ng isang virus, karaniwang nagdudulot ng ubo, lagnat, at kahirapan sa paghinga ang mga taong apektado nito. Ikalawa, ipaliwanag kung paano ito kumakalat. Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay pumapasok sa katawan kapag ang maduming kamay na may virus ay tumatama sa mata, ilong o sa bibig. Masyadong maliit ang mikrobyo kaya hindi ito nakikita. Kaya importante ang palaging paghuhugas ng kamay at iwasan ang paghawak sa ilong, mata o bibig. Mahalaga rin na siguraduhin nakamask kapag nasa pampublikong lugar dahil posibleng malanghap ang mikrobyo kapag ang taong may COVID-19 ay umubo o bumahin. Ikatlo, pag-usapan kung paano ito tinutugunan ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang bagong karamdaman na hindi pa nakita noon, kaya ito pinag-uusapan ng mga balita. Ang mga eksperto galing sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsusumikap na makilala pa ang COVID-19 at ang virus na nagdadala nito at kung paano masisiguro ang kaligtasan ng mga tao. Paano masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng mga bata? Ipakita ang epektibong paghuhugas ng kamay. Ipakita sa bata kung paano gumawa ng maliit na mula sa pamamagitan ng pagkuskos ng mga kamay at kung paano siguraduhin na masasabunan ang gitna ng mga daliri hanggang sa dulo ng mga daliri kasama na ang hinlalaki. Hikayatin silang kantahin ang buong kantang Happy Birthday ng 2 beses, mga 20 segundo, upang masiguradong sapat ang oras ng paghuhugas ng kamay. Siguraduhin ang physical distancing. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng tahanan, kahit na hindi sila mukhang may sakit o walang mga sintomas. Siguraduhin may 1 metrong layo sa ibang tao. Iwasang pisikal na hawakan ang mga tao sa labas ng bahay. Sa halip na yumakap o humawak, maaaring magbigay ng matamis na ngiti o simpleng kaway ng kamay para bumati. Manatili sa bahay. Dahil kansilado ang pagpasok sa paaralan at iba pang mga kaganapan, ang buong pamilya ay pinapayuhang manatili sa loob ng bahay. Mahalagang maipaliwanag sa mga bata kung paano may iwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ipaalala rin sa kanila na kapag bumaba na ang posibilidad na mahawaan ng COVID-19 ay magiging mas maayos ang lahat. Panghuli, huwag kalimutang maging malusog. Mahalaga ang pagkain ng balansing dieta at masustansyang pagkain, regular na pag-ehersisyo at sapat na tulog sa gabi para masiguradong malusog ang katawan. Mga hakbang sa pag-iwas. Ang ng kalusugan ay naglabas ng 4 na estratehiya para siguraduhing mabawasan ang masamang epekto ng COVID-19 sa bansa sa pamamagitan ng Guidelines on the Risk-Based Public Health Standards for COVID-19 Mitigation. Unang layunin, pataasin ang pisikal at katatagan ng isip. Siguraduhin ang akses sa pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, tubig, bahay at kalinisan. Suportahan ang sapat na nutrisyon at balansing pagkain depende sa kinakailangan ng bawat isa. Hikayatin ang tama at sapat na pag-ehersisyo lalo sa mga bukas na espasyo basta't nasisiguro ang physical distancing. Sikaping tigilan ang paninigarilyo at pag-inom ng inuming nakakalasing. Protektahan ang kalusugan, pangkaisipan at pangkalahatang kapakanan ng bawat isa. Pangalawang layunin, bawasan ang posibilidad ng pagkahawa. Hikayatin ang madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Sikaping pigilin ang paghawak sa mata, ilong at sa bibig. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay hindi maganda ang pakiramdam,
Hinihikayat ang online virtual na konsultasyon. Ang pagbisita sa mga pasilidad ng pangkalusugan ay gawin lamang kapag wala nang mapagpipilian. Siguraduhin na may akses sa tubig at sabon sa bahay. Ang alcohol at hand sanitizer ay siguraduhin abot kamay sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag aalis ng bahay. Linisin at i-disinfect ang kapaligiran kada 2 oras, lalo sa mga parating hinahawakan tulad ng hawakan ng pinto, banyo, light switch, istasyon ng trabaho at iba pa. Pangatlong layunin, bawasan ang pakikipag-ugnayan o contact. Ipatupad ang istriktong pagdidistansya sa sarili sa lahat ng pagkakataon, lalo sa pampublikong lugar at mga lugar na parating dinadaanan ng tao tulad ng espasyong pinagtatrabahuhan, lugar ng pagkain, lugar na maraming nakapila at iba pa. Huwag pahintulutan ang pagtitipon na hindi kinakailangan. Limitahan ang pagbiyahe at iba pang gawain sa labas ng tahanan sa mga pinakamahalagang bagay lamang. Pang-apat na layunin, pagpapaikli ng tagal ng karamdaman. Pagkilala sa mga may sintomas at agarang pagbubukod o pag-isolate sa kanila sa pamamagitan ng pag-check ng temperatura, pag-monitor ng sarili at kusang loob na pagbibigay alam sa tamang otoridad. Pag-coordinate sa mga may sintomas sa pamamagitan ng angkop na pagpapatingin sa mga pasilidad tulad ng primary care facilities o lokal na pasilidad pangkalusugan, teleconsulting platforms tulad ng online o sa pamamagitan ng pagtawag. I-trace at i-quarantine o ibukod ang mga nagkaroon ng malapit na ugnayan sa mga confirmed COVID-19 individuals na naaayon sa kagawaran ng kalusugan. Physical distancing. Ano nga ba ang physical distancing? Ito ay kilala rin bilang social distancing, ay paraan para masiguradong may sapat na distansya sa gitna ng isang tao at mga tao sa labas ng kanyang tahanan. Mahalaga ito dahil malimit ay nakakalat ang virus bago pa malaman ng isang tao na siya ay may COVID-19. Ang taong may virus ngunit walang sintomas na ipinapakita ay tinatawag na symptomatic. Kaya importante na may distansyang 1 metro sa mga taong hindi natin kasama sa bahay, meron man o walang sintomas. Ang physical distancing ay critical rin para sa mga tao na may malubhang karamdaman at iba pang mga problema sa kalusugan na nakakababa ng immune system o ang natural na tugon ng katawan upang labanan ang sakit. Ang mga sumusunod ay ang praktikal na tips para masiguro ang social o physical distancing. Una, parating maging updated sa mga protocol at tagubilin mula sa Kagawaran ng Kalusugan at National Task Force laban sa COVID-19. Ikalawa, manatiling 1 metro ang distansya sa ibang tao sa labas ng tahanan. Ikatlo, gumamit ng transaksyong online kasama na ang delivery services. Ika-4, iwasan ang pagtitipon ng anumang laki sa labas ng inyong tahanan. Ika-5, magtrabaho mula sa bahay kung posible. Maaaring sumangguni sa mga opisyal na pahina sa Facebook ng Department of Labor and Employment para sa mga nasa pribadong sektor at Civil Service Commission naman para sa mga empleyado ng gobyerno. At ang panghuli, limitahan ang paggamit ng pampublikong transportasyon hanggat maaari. Sa Pilipinas, ang lahat ay kinakailangang magsuot ng mask sa labas ng kanilang mga bahay, maliban lang kung sila ay kumakain o umiinom. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkahawa sa pagitan ng mga taong malapit na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pag-ubo, paghatching, kasama na rin ang mga taong walang anumang sintomas. Ayon sa World Health Organization, ang mask na gawa sa tela ay maaaring makaprotekta ng iba sa iyong paligid. Ano-ano ang mga hindi dapat gawin kapag suot ang face mask na gawa sa tela? Huwag gumamit ng mask na mukhang may sira. Huwag magsuot ng mask na maluwag sa iyong mukha. Huwag magsuot ng mask nang hindi nakatakip ang ilong. Huwag tanggalin ang mask kung saan may mga tao sa loob ng 1 metro mula sa iyo. Huwag gumamit ng mask kung nahihirapan kang huminga. Huwag magsuot ng marumi o basang face mask. At ang panghuli, huwag ibahagi ang iyong mask sa iba. Mga dapat tatandaan sa pagsuot ng face mask. Hugasan o linisin ang kamay bago hawakan ang mask. Suriin ang mask kung may pinsala o maaaring gamit na ito.
Siguraduhing maayos na nakalagay ang mask sa mukha at walang butas sa mga gilid. Siguraduhing natakpan ng mask ang bibig, ilong at baba. Iwasang hawakan ang mask. Linisin ang mga kamay bago alisin ang mask. Alisin ang mask sa pamamagitan ng mga strap sa likod ng tenga o ulo. Hilahin ang maskara palayo sa mukha. Itago ang mask sa malinis na plastic o resealable bag kung hindi ito marumi o basa at plano pang gamitin muli. Alisin ang mask sa pamamagitan ng mga strap kapag kinuha ito sa bag. Hugasan ang mask sa sabon o sabong panlaba, mas mabuting labhan sa mainit na tubig kahit 1 beses sa isang araw. At ang panghuli, linisin ang mga kamay pagkatapos alisin ang mask. Paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig ay pumapatay ng mga virus na maaaring nasa iyong mga kamay. Mahalaga ito dahil malimit na hindi sinasadyang mahawakan ang muka, mata, ilong, bibig at tenga sa buong araw. Kung mayroong virus sa kamay, maaari itong mailipat sa ibang bahagi ng katawan at matamaan ang membranes o maaaring malanghap ang virus at makahawa. Ano-ano ang wastong paraan ng paghuhugas ng kamay? Hugasan ang mga kamay sa loob ng 20 hanggang 30 na segundo. Hindi kinakailangan ng mainit na tubig sa paghuhugas ng kamay. Ang malamig at mainit na tubig ay parehas na epektibo kapag ginamitan ng sabon. Patuyuin ang mga kamay gamit ang mga paper towels. At ang panghuli, gumamit ng sanitizer na may nilalaman na alcohol na 60% pataas. Siguraduhing maghugas ka agad ng mga kamay pagkatapos gawin ang mga sumusunod. Pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing. Kapag nag-alaga ng may sakit. Bago, habang nasa proseso at pagkatapos maghanda ng pagkain. Bago at pagkatapos kumain. Pagkatapos humawak ng pera at iba pang bagay na galing sa labas ng bahay. Pagkatapos gumamit ng banyo. At ang panghuli, matapos hawakan ang mga alagang hayop. Paano palakasin ang immune system? Mahalagang mapalakas ang immune system upang ang katawan ay may kapasidad na labanan ang mga sakit tulad ng COVID-19. Ang mga sumusunod ay ang mga bagay na maaaring gawin upang makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Una, siguraduhin ang pagkain ng masustansya at balanse at pag-inom ng maraming tubig. Pinapayo ng kagawaran ng edukasyon na maaaring gawin ang mga sumusunod. Kumain ng balanseng dieta. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain. Kumain ng katamtaman lamang. Pag-inom ng vitamins na makakapagpatibay ng ating mga resistensya. Ang Pinggang Pinoy ay isang gabay sa nutrisyon ay maaaring makatulong sa pagpaplano ng mga kakainin. Uminom din ng tubig ng 8 o higit pa ang baso sa loob ng isang araw. Sapat na pagtulog. Ang pagtulog at kaligtasan sa sakit ay malapit na nauugnay. Nakadaragdag sa posibilidad ng pagkakasakit ang hindi sapat o hindi magandang kalidad ng pagtulog. Narito ang mga rekomendadong bilang ng oras sa pagtulog. Para sa mga newborns o 0 hanggang 3 buwan, 14 hanggang 17 na oras. Para naman sa mga infants, 4 hanggang 11 buwan, 12 hanggang 15 na oras. Para naman sa mga toddlers, 1 to 2 years old, 11 to 14 na oras. Para naman sa mga preschoolers, 3 to 5 years old, 10 hanggang 13 na oras. Para naman sa mga school-age children, 6 to 13 years old, 9 hanggang 11 na oras. Para naman sa mga teenagers, 14 to 17 years old, 8 to 10 na oras. At para naman sa mga younger adults, 18 to 25 years old, 7 hanggang 9 na oras. At para sa mga adults, 26 to 64 years old, 7 hanggang 9 na oras. Ehersisyo. Maaaring magpalakas ng immune system ang katamtamang pag-ehersisyo. May mga pag-aaral na nagsasabing ang regular at katamtamang pag-ehersisyo ay maaaring makabawas sa pamamaga
at makakatulong sa pag-generate ng ating mga immune system cells. Ang ilan sa mga halimbawa ng katamtamang pag-ehersisyo ay ang matulin na paglakad, jogging at pagbibisikleta sa lugar. Karamihan sa mga tao ay dapat na maglayong magkaroon ng hindi bababa sa 2 oras hanggang 30 minuto ng katamtamang ehersisyo bawat linggo. Pag-manage ng stress. Ang pagbaba ng stress at anxiety ay susi sa magandang kalusugan ng immune system. Nagre-resulta sa pamamaga at imbalanse sa immune cell function ang pangmatagalang stress. Ang matagal na psychological na stress sa partikular ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa immune system ng mga bata. Mga tips para sa iba-ibang sektor. Una, mga buntis. Maraming katanungan ang mga buntis tungkol sa pamamahala ng kanilang kondisyon, lalo na sa kinakaharap na pandemyang ito. Sa kasalukuyan, wala pang katibayan ng pagtaas ng posibilidad ng impeksyon para sa mga buntis. Higit pa rito, may limitadong impormasyon pa lamang kaugnay ng pagpasa ng COVID-19 sa fetus habang nasa sinapupunan at nagpapasuso. Sa kabila ng medyo magandang balita na ito, mahalaga na maging maingat at sundin pa rin ang pinakaligtas na pamamaraan. Ano naman ang mga dapat nilang gawin bago manganak? Uminom ng kanilang mga supplements tulad ng iron, folic acid at kumain ng masustansyang pagkain at mapanatili ang pinakamahusay na kondisyon ng kalusugan hanggat maaari bilang paghahanda sa mga pag-check up at aktwal na panganganak sa mga pangkalusugang pasilidad. Nakatatanda. Ang mga nakatatanda ay isa sa may pinakamataas na posibilidad na mahawa ng impeksyon dulot ng COVID-19 dahil sa kanilang edad at vulnerable sila sa mga sakit tulad ng sakit sa puso, sa baga, diabetes, cancer, at iba pa na nagpapahina ng kanilang resistensya. Kaya kung ikaw ay nag-aalaga ng mas nakatatanda, mahalagang tandaan mo ang mga sumusunod. Una, panatilihing nasa mabuti kang kalusugan. Ang tagapag-alaga ay dapat mag-ingat upang maiwasan na maimpeksyon ang sarili. Sundin ang mga hakbang sa pag-iwas ng COVID-19. Ngunit ang mga pangunahing paalaala ay ang regular at wastong paghuhugas ng kamay, social o physical distancing, at regular na pagdidisinfekta ng mga madalas na nahawakang bagay sa loob ng bahay. Ikalawa, social at physical distancing pero hindi social isolation. Ang social isolation o ang kakulangan ng interaksyon sa ibang tao ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan at kaisipan ng mga nakatatanda. Sa gayon, mahalagang mag-isip ng mga paraan para maramdaman nila na konektado pa rin sila sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya o madalas na pagtawag gamit ang cellphone o video call. Maaaring maghanap ng paraan upang aliwin ang mga nakatatanda at panatilihin silang abala sa pamamagitan ng mga laro, online at offline at iba pa. Maaaring hikayatin sila na gumawa ng mga bagay na sila ay interesado. Sa kabilang banda, maaaring anyayahan ang mga kaibigan at pamilya na tumawag at magpadala ng mga sulat o card upang masiyahan ang ating mga nakatatanda. Pagdating sa pagpapasuri sa doktor, lubos na pinapayuhan ang mga nakatatanda na maghanap ng telemedicine o online options. Ngunit siguraduhin may listahan ng importanteng impormasyon o contact details na kakailanganin sa panahon ng emergency.